Alam mo kinamtan doon. Kaya naman ang nais ng Ama, Konstansya, bago mo gagawaran ng bendisyon ng sino mang nagpapabasbas sa iyo, uulat mo muna kung sino ako. Pakilala mo muna ako sa kanila ay magbibigay ng kaginhawaan at kagaanan. At sa dakong kung saan sila tutungo ay kaligtasan. Ngunit ano ang gusto ng iba? Ura-urada pagdaka, eto na. Pagpapalay kinamtan dahil binasbasan ng kamay ni Konstansya. Mga mahal, magnilay at magbulay. Magtanto kayong tuwiran. Mga hinirang man ng Ama, simulan ninyo sa mga panuntunan ng Ama sa unang tipang binabaybay ng tao. Si Noe bago ginamit ilang taon. Subalit nakasubaybay ang Ama't siya'y minamasdan at di nalilihis sa kanya ang panuntunan niya. Si Moises bago kinuha, ano munang naganap sa kanya? Si Abraham, lahat ng mga ginagamit ng totoong espiritu, hindi pagdaka, karaka-raka, ay eto na. May mga pinagdaanan sa buhay at pinahiyaan muna at pinabayaan muna ng Amang makasanlibutan sila. Ngunit at pasubali, naging makasanlibutan man, nakita niya yung totoong may takot sa kanya. Nakita at nakilala niya yung totoong nasa loob nila'y siya. Bagamat may pagkakamalit, pagkakasala sila'y may takot pa rin sa kanya. At dilubos siya ang kanilang kasama at kasakiman. Yaon ang Ama. At nang makita naman gaano man kasama, nang makita ng Ama na mapagbabago ko ito't dadadaman niya ako at mararamdaman niya ako, gaano ka man kasamay, kukunin ka pa rin niya. Sapagkat nagtitiwala siyang sa kasamaan mo, itatalikod ka at babaguhin ka niya at susunod ka sa kanya. Yaon ang Ama. Hindi kayang liripin ng tao itong tinuturan ko at di kayang baybayin ninyo bilang katauhan. Kaya't kailangan may tanggapin kayo para may madama kayo. At kailangan may matuntunan kayo para may mapagnilayan. Hindi ura-urada pagdaka, karakarakay, eto na. Kundi ang nais ng Ama, anak, magbata ka, maghintay ka, hanggang abutan ka ng marapat sa iyong buhay. Sapagkat doon ako lumilirip, doon ako tumatarok, hindi ura-urada pagdakay, eto na, ginhawa na. Sapagkat nilikha ko man ang lahat ng bagay dito sa lupa at maging kayo, hindi sa isang araw tinapos ko. Yaon ang patotoo, mga mahal ko. Ngayon, ikaw anak ko, hindi mo pa ako lubos kilala. Ang gusto mo'y ako na nga ang manguna. Paano kitang mapapangunahan? Tanggapin mo muna ako at makikilala mo ako. Sumunod ka muna sa akin at makakamtan mo kung ano ang aking pangako sa iyo. Kung magkagayon at nararamdaman ninyo'y ako'y ako nga sa inyo, ano ngayon ang palagay nyo na mararamdaman nyo? Galit pa rin baga? Hinanakit pa rin baga? Inggit pa rin baga? Selos pa rin baga? Dilim pa rin baga? O tunay na iba? Yaong aking kaukulan. Malinis na isip, malinis na puso, patag na kalooban, payapang kaisipan, masiglang pananalig, matibay na pananampalataya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Alalaong baga, ang paghahari walang hanggan, walang kamatayan kailanpaman. Tao, ilan ang mapaghaharian sa palagay nyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tigib ng lumbay, tigib ng paitang puso ng taong wala sa akin. Subalit ang nasa akin, may mga pinagdaranan, kagalakay nakakamtan, kasiyahay nagumapaw. Yaon ang sa tuwina'y habili ng Ama, sapagkat puso nyo'y hawak niya, isip nyo'y pinangangalagaan niya,
kaya walang sisibol na damo, kundi lahat pinapatay na pagdaka. Sapagkat ayaw niyang mainis ang butong mainam na tinanim sa inyo, yamang nilinisan niya na ito. Ngayon, kung nalilis siya ng sinuman, di siyang may salat may kaloob, kundi ikaw taong tumanggap, ngunit di mo siya lubos kinamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, pawang katotohanan, yaong sakit tinuran, lahat ng mainam sa inyo'y aking alay, di ko man din sasambitin ang sa inyo'y magiging kapahamakan, kundi ang inyong magiging kaligtasan, yaong sa tuwin ay aking inuulat kailanman. Kaya't ang marapat na sakit timanggap, sino baga ang hindi makikinabang, kaya't kung paano kayo nakinabang, mapaugwari nawa ninyo kayong totoo sa aking espiritu. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Tapat po bang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa paglago ng gawain ito, sa paglawak ng naaabot, iba't iba ng uri ng tao ang nakaharap ko at nakaniig. Kung minsan ay binibigyan kang karapatang makihalubilo at magbilang tao, para nang sa gayon ipadama mo sa kapwa mo ang bilang pagkatao nang hindi sila naiilang sa'yo, nang hindi sila nahihiya sa'yo, subalit ang iba kung minsa'y umaabuso. Pakatandaan niyo po, nagbibilang tao man ako at nakikihalubilong bilang tao, hindi ko pa rin pahintulutang manaygang tuwirang pagkatao ko. Sapagkat, mahalaga ito sa akin. Ito ang ginto at perlas ko nang nahukay, na ayaw ko nang mawala sa akin. Na ito'y nakatago sa walang makakakita at makakanakaw. Kaya naman, kung papaano ang Diyos ay marapat na tanggapin, dapat hindi lang ako, maging kayo. At kung ano ang pinakinabangan ko para mapakinabangan nyo rin, kung paano ako gustong makipagtotoo sa Ama, makigusto-gusto na rin kayo makipagtotoo. Ngunit kung ako lamang ay paano? Kaya ang wika nga, doon sa lumisan, at purihin naman ang Ama, nakaunawa at nakadama, sapagkat kung hindi, walang silbit, walang kwenta. Subalit, naway taglayin niya yaon hanggang sa paglisan niya. Sadyang hindi po ako pinaluwal na madali ng Espiritu, sapagkat nais ng Ama'y magnilay. Gayong palang alam mong may oras ang iyong paglisan. Hindi naman kagabi binigay yung ticket mo, di baga? Hindi naman kagabi, alam mong aalis ka, di baga? Kung bukal sa kalooban mo, totoo, itong gawain ito'y noong paman, ay naririto na sa maglalabing 4 na taon na. Kasi po ganito lang yan eh, pag inabutan ninyo akong nasa pagkatao ako, na nakasuot pang tao, siyempre kung minsan po mainit ano, nakakaramdam ako ng init, lalo na't may ginawa ako na pagod, nagsusuot din ako ng medyo presko, pero hindi ako lumalabas sa tao. Dahil, nilagay ko na sa dapat kalagyan yung aking pagkatao mula nung ako'y pinagsuot ng sutana. Alam ko naman yung ilagay kung dapat kong isuot yun at hindi eh. Kaya maging sa pagsuot ng kasuotan, piling-pili na yung mga sinusuot, hindi na maaaring katulad sa dating gusto mo. At yan po, ganyan kahalaga ang sutanang ito, ganyan pinangangalagaan. Hindi yung nasa pagkatao ka pa rin na kung ano gusto mo isuot, susot mo. Hindi pwede po yun. Ngunit bilang tao, kailangan manamit pa rin po ako ng natural na katulad sa inyo, lalo na't lumilisan ako sa bahay. Kaya lamang pag halimbawa ay dumating kayo, naka-short, puruntong ako halimbawa, at tapos ay ura-urada ba'y magbibihis ako para lamang doon sa pagmamadali na malilate kayo sa pag-flight nyo? Ba, hindi pwede yun.
Pag ganun ang ginawa ko, pagkatao ako nun. Pagkatao po ako nun. Dahil nahihiya lang ako sa inyo. Anong makakamtan nyo kung nahihiya lang ako sa inyo? Wala po. Habang di ko nararamdaman ang pag-aata sa akin, hindi ako gagalaw. Ngunit, hindi lumilisan ng Espiritu. At pagkatapos ay babalik sa iyo. Kapag lumisan ng Espiritong banal, kaya sinabi sa awitin, minsan lamang ako daraan sa buhay ng nilalang. Kaya't mithiin ninyong pakabaging dapat, yaong kaloob ay kamtan. Pangalagaan nyo ng tuwiran, pahalagahan ninyo sa inyong buhay, at huwag kailanman sa inyo'y mawalay yaong mabuting sa inyo'y kaloob na mainam. Noong kayo'y nasa sanlibutan, di pakat di nyo naramdaman yaan, subalit nang kayo'y aking bahaginan, marapat nyong mapagnilayat matantuyaan. Ano ang nadama nyo nang ialay ito? Anong nasumpungan nyo nang bahaginan kayo? Ano ang natututunan ninyo totoo? Di bagat marapat ay pangalagaan ninyo. Ngayon kung sa kabila ng bahagi ko, pagkatao'y naroon pa rin sa inyo, at pinangingibabaw ang katauhan nyo, paano nyo dinadaya aking espiritu? At sasambitin nyo'y banal akong nasa inyo. Gawa naman ninyo'y lisya sa aking totoo. Di bagat di marapat na gawin ninyo, ang ako'y pangalandakan na nalilisya kayo. Kaya't ang wika ko'y wag nang maparampa, yang ako sa buhay ay makamtan ninyo, at patuloy niyong madarama yaong mabuting kaloob ko sa inyo. Kaya't halina, halina kayo, mga natutunan nyo'y sa totoo na ito. Mithin niyong wag nang mawalay pa, at huwag magkabatik, magkadungis na ito, nang siyang nilinisan ko't hinugasan na sa inyo, na kung miya't miya'y dudumihan ninyo, paano nasambit niyong ako'y sumainyo, yamang hindi kayo nagbabago. Kaya't ang wika ko'y maging marapat kayo, sa natanggap nyo'y maging ganap kayo, at patuloy niyong lingapin ang espiritu ko, yamang sumainyong ganap at totoo. Kaya't mapalad kayong nagpakatotoo, at niminithi niyong marapat na kamtin ito. Kakain kayo ng pagkain pagkatao, subalit bubusugin ko naman ang pangaral ko. Kaya't kung paano nakamtan nyo ako, matatanto niyong lubos kung anong layon ko. Maninimdim baga kayo kung ako'y nasa inyo, dingat ito'y akong tuwirang kinamtan. Kaya't kung paano nasa puso nyo'y ako, maging isipan nyo'y maliwanag na totoo. Kaya't di papasok ang ugaling demonyo, kundi yaong pangsubali ko'y espiritu ko, banal na totoo, tapat maging kanino. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya't kapag kayo'y nasa banal na espiritu,
maninimdim pa rin kayo at makakadama kayo ng lumbay, sapagkat ang pinaghariang anak na binaba sa Espiritu ay nakadama niyon. Masasaktan pa rin kayo sapagkat kayo'y pagkatao pa. Sapagkat ang anak na ibinaba ay nasaktan din bilang tao. Mahihirapan pa rin kayo sapagkat kayo'y pagkatao. Sapagkat ang anak na nagkatawang tao ay nahirapan ding totoo. Subalit, nang dahil puspos kayo ng Espiritu tulad ng anak, hindi nagkasalang isip at kalooban, nang dahil lang ng ibabaw, banal na naturingan. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Subalit wala ngang makagagawa ng gayon na ganyan. Ngunit at pasubali, may gagawin sa inyo ang amang pamamaraan, kung sa tuwin ay siya ang nasa inyo, at kung ano ko na, at ano ka na nga ngayon tao. Nekarameneyahanam. Alala, umbaga ang ibig kong ibig sabihin sa inyo ay ito. Kung nakilala mo ang Ama sa katauhan bilang Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritong taglay na mula sa Ama, hindi bagat ang katauhan mo'y oo, daratalang papasok sa iyo'y pag-iisip na di mabuti tulad ni Satanas bilang demonyo na tinutokso. Gawin mong tinapay ang batong ito. Magpatihulog ka dyan at sasaluhin ka ng anghel mo. Sambahin mo lamang ako, lahat ng iya'y pagkakalob ko sa iyo at maging hindi mo nakikita. Tinukso rin, di baga? Ngunit at pasubali, yaw ng patotoo na nasa Espiritu kayo, ang tukso'y di pananaigin nyo. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kaya't kapag dumarata lang inyong pagkatao at ang Espiritu'y sumasa inyo, ipikit nyo lamang ang inyong mga mata at kayo'y sa isip manimbitan sama. Di man bumuka ang bibig nyo, kaniig nyo ako, kaniig kayo ng Ama, nang dahil ang Espiritu ko'y nasa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may pangunawa ay nakaunawa. Patutong naka-Espiritu kayo, tao. Mahal ko kayo. Ganang kuntsing na pagkatao, hindi masasambit yaon. Anong patotoo niya at maiuulat ito sa inyo. Ngunit ganang akong pinagmulan at pinagmulan na Espiritu rin mula sa Ama. Batid ko't natantukot mapagtatanto nyo ring may kaloob na totoo. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Kaya nga't ang nagbibilang tao ka't buhay ka pa bilang tao, pagda kay masusuri mo, Diyos ko, tamako, wala na ito sa iyong Espiritu. Kaya nga't huwag mong panaigin ang pagkatao ko, ang manaygay ikaw pa rin, Ama ko, upang sa gayo'y huwag magkasala ako at di makalimot ako sa banal na tinanggap ko na nananahan sa katawan ko. Tao, di bagat marapat ay gayon, upang di makibabaw ang inyong katauhan at di manaig yaong inyong mga pinagdaraanan. Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kaunawaan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana. O aking Ama at Ama nila, dit man lahat ay nakatanggap at nakaunawa, subalit batid mo lang lahat na nakakilala sa iyo, na pinakilala kita at napakilala na. Kaya't kung paano ka patuloy na kinikilala, batid mo nga, Ama ko, ang inandog ko at inalay ko na sa iyo, pinagkakatiwala ko sila sa iyo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos?
Naunawaan niyo po ba ang ibig sabihin ng Panginoon? Ganito lang po yan. Maging ako bilang tao, dumaratal ang pagkatao, ngunit pinipilit mong wag manaig sa iyo yung pagkatao mo. Kanya-kanya pong pagsubok yan, di po ba? Ako, may pagsubok po ako gagabi, pero hindi ko sinisi ang Diyos. Wala akong tinanong. Wala akong sinabi. Pagkatapos ng gawain, ang anak ko at saka yung manugang ko, umuwi sila, ngunit nagpaalam sa kanyang kabiyak ng puso at dadalo ng birthday ng kabarkada. Nung pauwi na po sila, may tumawid na aso, nagsemplang ang motor. Ako naman po'y nakatulog na, sapagkat pagkatapos kong sumagot sa Viber, sa ilang mga inabot ng aking inantok na po ako, magto-12 na yon. Sabi ko, Panginoon, mananalangin na po ako para sa alas 12, patawad po. Hindi ako mangangatwiran sa iyo, ngunit batid mo, ginampanan ko sa maghapon. Kung kalooban mo po, makatulog na ako. Nakatulog po ako sa madaling salita. Mag-alas 12, 15 yata yun. Ang gisingin ako. Ma, ayaw na po kayong pagising ng kapatid ko, kaya lang sabi ni Kuya makikita din niya ni Mama. Kasi sa nervyos po ng Kuya, hindi nila kayang anuhin. Sapagkat ito po, nakabuka. Gas-gas, gas-gas, gas-gas. Wala akong nasabi, kundi, bakit? Ma, kasi po pero hindi naman po, okay lang naman po, mga gas-gas lang. Pumanik ako. Pagbangon ko, bago po pala yun, pagbangon ko, kasi hindi ko po ugali yung pagmulat ng mata ko'y diretsong bangon. Kasi natutunan ko sa Espiritu, pag nagmulat ka ng mata, tatagilid ka muna. Huwag yung pagkagising ninyo, bangon agad, baka kayo ay biglang mahilo. Hindi po tama yun. Pagkagising nyo, tatagilid muna kayo, bago kayo tumindig. Baka kayo mahilo. Sapagkat bigla po Sa madaling salita, pumanik ako sa taas. Makita ko yung anak ko nilalagyan na nila ng aksibal, Pumikit ako. Sabi ko, Ama, salamat po. Salamat at ganito lang po ang nangyari sa anak ko. Pinupuri kitang walang mali. Salamat sa kaligtasang kinamtan niya. Sige, gawa-gawa. Ang tanong ng anak ko, di po ba patatahi yun? Kung ang tito mo ka ako mas malaki dyan. Pero salamat sa Ama. Manalig ka ako. May tapal na pong bulak na aksibal. Kung sa dating buhay ko yon, hindi po nila ako pakikinabangan. Either na tumaas ng presyon ko, o kaya na low blood na ako. O kaya ako'y nakahandosay na at hilong-hilo na. Salamat sa Diyos. Purihin ang Ama. Hanggang sa ginanyan ko po. Sabi ko, Ama, pagdikitin mo. Anak, hindi yan pagda ka magdidikit, anak. Sabi sa akin, sapagkat ito ay taba. Subalit, huwag kang mabahala. Sidlan mo nung At pag nabakbak yan, magkadikit na rin. Nilagay ko po, purihin ang Ama, hindi po namaga ang baba ng anak ko. Dakilang walang kapantay. Napakabuti ng Diyos. At kanina umaga po, sapagkat ang usapan namin ng aking kapatid na Lenny, sasama daw siya. Kasi sabi ng anak ko, mamamalengke po, sasama ako. Parang nananabik naman po ba ako na bilang ina paminsan-minsan mabigay ko naman yung gampanin ko sa mga anak ko. Kaya ko pa naman at bata pa ako. Na gusto ko po akong pipili ng bibiling ko ng isda. Sapagkat nakakahiyaman po sabihin, hindi kasi nasanay ang mga anak ko sa pamamalengke noon, kaya hindi nila alam yung tunay na sariwa.
Basta nakakita nila, matigas, kala nila yung sariwa. Eh, minsan pinamalengke ko yung isa, na baka kung pinili mo naman na isda na yan, bilasa, sabi ko. So, sasamahan ko po para maturo ko kung paano yung isda na sariwa, kung paano yung sariwang pusit, sariwang ganyan. Hanggang sa matuto. E di, anong oras na po ako natulog? Past 1 na, magtuto na. E gigising ka ng kailangan alas 5 para alas 6 umalis kayo dahil pulilan po eh, bibiyahe ka. Dahil may gampanin ka. Sa kabila po ng nandoon kami sa dala niya yung wifi niya, nagbukas ako ng Facebook at sumagot pa ako ng mga, kasi magalmusal muna tayo sa Jollibee. Sabi ko magalmusal muna tayo sa Jollibee, baka gutumin ka kapatid, baka gutumin tayo. Hindi. Sabi ko, anong oras tayo makakauwi? Kung mamaya naman, ay, amoy lansa na tayo, papasok tayo ng Jollibee. Sa madaling salita po, habang nandun kami, pagkatapos kumain, nagbukas, nagsagot ako. At umalis na kami. Pero bago pala po kami umalis, nasa lubong naman yung isang cups. Ganun din. Nagsemplang naman, bola naman ng nakaano. Sabi ko, Panginoon, sana po sa kalooban mo mangyari. Wala nang maglalaro sa daan at wala nang aso na pinakakawalan. Yung pong marami nakakadisgrasya aso. Kadalasan po sa mga nadidisgrasyang nagpapagabot dito, aso. Yung aso, siyempre, motor, siklo, pag biglang mabuti po kung malaking sasakyan, masasagasaan. Ang aso, mamamatay. Pag motor, sesemplang. Sabi ko, Ama, ipagkaloob mo naman na nawa ang mga may aso Huwag nilang pakalat-kalat ang aso nila sa daan. Kung sasabihin nila walang gate, edi tali. Ano po? Kasi per issue nakakapinsala. Puro tae ang daan. Di po ba? Puro tae na yung daan. Tapos may mga nagdadaan pa, hinahabol-habol. Kung bata, umisay nakakagat. Di po ba? At pag naman sinabi mo sa may aso, galit pa. Pati ka, inano mo ka. Di po ba? Iyon ang isip tao Damdaming tao yun. Ngunit kung damdamin mo may malasakit ka sa kapwa mo, alam mo yung kapansalaan ng kapwa mo. Di po ba? Kaya sabi ko, nadulog ko, Ama, naway loobin mo. Kasi sa Maynila, bawal na ang aso magmumulta ka pag may nakita silang aso. Sana rin po sa mga probinsya, gayon na rin. Kasi kawawa Di po ba? Either na namatay, yung hayop, o kaya tao. Bakit po nangyayari yan? Hindi naman gusto ng Diyos yan Gusto po ba ng Ama yan? Hindi po yan gusto ng Ama. Ang tao may kasalanan dyan. Madilim po siyempre. Biglang lumabas yung aso. Hindi nila nakita. Dahil gabi wala namang ilaw doon. Doon sa lugar na yun. Dito sa may ng palipat ng Pero purihin ng Ama. Kaunti lang gasgas na pero ang anak ko nagasgas na. At kaya nga po nasermonan ko pa. Saan ka galing? Tinignan ko po yung kaya nagkaganon siya, nadaganan pa nung kasakay niya. Wala namang napilay, sabi ko. Wala nang sisihan, wala naman ka kung may gusto niyan. Sabi niya, Ma, sorry. Sabi niya po. Wala man may gusto niyan. So, ano po ibig ko sabihin? Pumunta pa doon saan ka galing? Tinignan ko lang po yung aking kung ikaw nang haka kung may ganyan, titingnan mo pa yung kasamahan mo kung anong nangyari. Di, parehas kayo may ganyan. Konti lang po yung sa kanya. Pasalamat ka na sa Panginoon. Ganyan po. Ba't ko binahagi? Yun naman po mga tao Parang sila lang may pagsubok Parang sila lang ang may problema. Totoo po niyan
Pag dumaing ang tao, parang napakalala ng problema niya. Pag dumaing ang tao, parang napakalala ng sakit niya. Pero kilalanin niyo po ang Diyos? Hindi po kayo ganyan. Buhay po ba ang Diyos? Totoong-totoo po, pag ang Diyos ang naramdaman na ninyo, nakilala ninyo, mayroon kayong malawak na pangunawa. Mayroon kayong malawak na pandama. Hindi na ninyo daing ng daing, daing ng daing. At kayo po ay magsasabi sa Panginoon. Ipagkakaloob niyo po sa Kanya ang lahat. At kung minsan nagiging kapahamakan sa isip ng tao yung mga sinasabi pong totoo rito eh. Pero ang totoo nun ay hindi ko po naman ako magsasalitang puro paronggit. Kaya ang totoo po niyan, katulad sa Facebook, ilang araw po akong magtatay, pero parang dama ko, hindi galing sa espiritu yun, at pagkatao ko, hindi ko po mai-post. Bakit? Natatakot ako sa Diyos, na ginagamit ko yung Ama pagkatapos kaya pag hindi po nakadaloy sa akin ng totoong espiritu na yung pahayag, hindi po ako nagbubukas ng Facebook na nagme-message. Nagbubukas po ako, sumasagot lang ako sa mga nag-i-email sa akin, pero hindi po ako nagme-message kasi ayoko pong dayain ng Diyos at ang sarili ko ang dinadaya ko. Kaya naman po, ang nais ng Ama, kung ano yung itinuro sa akin, maituro rin po sa inyo, di po ba? Ngayon, ang hindi naman po makatanggap, ginamasama. Sa totoo lang po, hindi na ako mangangaral dito kung ako'y nagpapatama na lang. Hindi na rin po ako tatayo sa inyo kung pagkatao lang. Hindi po. Kasi lalo na yung mga may sakit, may hepa, ano? At sa totoo lang po, kung kami po ay nasa pagkatao, hindi kayo kakausaping hayagan yung harapan. Sapagkat ang hepa, hindi lahat lamang ng mayroong naninilaw ay may hepa. Mayroong may hepa, hindi pa naninilaw. At yan ang inaaral sa mga naglilingkod. Kaya nga po pinatigil ng banal na espiritu ang paghahaplos Yan ang hindi ninyo alam. Ganyan kabuti ang Diyos. Sapagkat hindi naman po lahat ng alagad ay malalim na at malawak at nangungusap ang espiritu sa kanila. Na ibig sabihin ay may pangungusap na ibinahagi. Maghahaplos po sila. Ang pawis ng hepa ay nakakahawa. Ang hininga ay hindi rin tama. Kaya ang pawis at hininga, ihi. Kaya nga po, laway. Ang may hepa nga ibinubukod ang kutsara, mga pagkain Ang pinggan. Ganun kabuti ang Diyos. Ngayon sa kabila ng pagsisela, sa kabila ng pag-iingat, at nagkasakit ka pa kalooban na ng Diyos yan kung mamamatay ka na. Di po ba? Ngayon, binigyan naman ng matibay na pananalig at pananampalataya ang mga pinatibay at pinatatag niya upang maipaglaban ng Diyos. Upang maipagtibay sa sarili, ang Diyos ay bumabahagi ng kagalingan, nagbabahagi ng lakas, nagbabahagi ng liwanag, nagbabahagi ng katatagan. Ngayon naman po, ang mga binabahaginan nakikinig nga, pero sabi nga sa eskwelahan, you are present but mentally absent. Physically, nandito ka. Pero yung mentally mo, nasaan? Kaya dapat, isip at kalooban mo ay kasama ng katawan mo. Dito, hindi yung katawan mo'y naririto, isip mo nasa labas. Ang puso mo'y wala rito. Kailangan naririto din ang damdamin at isipan mo para may matanggap ka, may maunawaan ka. Tama po ba? Subukan po ninyo. Pag may natanggap po kayo at may nadama, purihin nyo ang Ama. Pasalamatan nyo siya. Sino nga po bang walang problema? Walang taong walang problema, pagkayaman-yaman man, pagkatali-talino man, pagkaganda-ganda man, pagkalakas-lakas man. Lahat. Ang wika nga po'y iba't iba lamang po.
Ngunit dahil ang Diyos ay buhay na buhay, nakakayanan po ng mga nagpapakatotoo. At yan po ang sinyalis ng Panginoon na nasa banal na Espiritu kayo. Nakakayanan niyo po, sapagkat nandoon ang pagtitibay na kaloob niya. Sa kabila ng dinadanas niyo, nandoon ang lakas ng loob niyo, nandoon ang kagalakan at kapayapaan ng kaisipan na dapat niyong kamtin lahat, hindi para makipaglokohan, kundi para gawin niyong basihan sa sarili niyo kung anong tinanggap niyo sa Diyos. Buhay bang Ama? At nawa nga po ay makaunawa kayong lahat, sapagkat kayo rin ang makikinabang. Hindi ngayon naunawaan ninyo ang mga sinabing ito, ang nakinabang ay ang nagsalita. Kayo mismo na tumanggap ang makikinabang. Kayo mismo. Kaya kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, marami ka nang mapagtitimpian. Lahat, di man lubos, di man perfect, sabi nga, dahil tao ka pa eh. Di ka pa Diyos. At di ka pa banal, hindi ka anghel na may pakpak. Wala ka pa sa langit. Wala ka pa sa kaharian ng Ama. Nandito ka pa bilang tao. Ang pumaparoon na isa lang sala, sabi, minsan po'y nakakalito. May tanong nga ako ba't nilagay pa sa Biblia yung impyerno? So, ang ibig sabihin po, dito sa lupa, maaring namumuhay ka na sa impyerno. Ano po? At sa kaharian naman ng langit, ang tatamasahin ng kaluluwa may doon naman. Doon ka magtatamasa, sapagkat ang paparoon yung mga espiritong galing sa Ama, yung kaluluwang galing sa Kanya, na dinalisay niya sa lupa, na nalinisan niya at naging Kanyang espiritu. Babalik muli sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Nasaan po ang Espiritu? Hindi naman nakikita. Ay talaga pong napakahirap unawain, kaya mahirap magpaliwanag eh. Kaya ako po, ayaw ko namang mangaral eh. Totoong-totoo po, hindi ko naman pangarap mangaral. Hindi ko hiniling sa Diyos na mangaral ako. At hindi ko rin hiniling sa Diyos na manggamot ako. Wala po akong gusto niyan. Alam niyo po ba hiniling ko sa Diyos sa unang buhay ko? Pagandahin ang buhay ko. Yan ang hinihiling ko noon. Ang hinihiling ko noon, simple lang. Simple lang sa tao. Pero sa Diyos, hindi simple. Simple yan ha. Makatapos lahat ang mga anak ko, munlad lahat ang buhay nila, mapayaman ko ang buhay ko, mapaganda ko, mapaunlad pati mga kapatid ko. Yun ang mga gusto ko lang. Kapatid ko lang. Nanay ko lang, inda ko lang. Biyanan ko lang. Yun lang mga malapit sa puso ko, yung mga mahal ko lang, na alam kong mahal ko. Yun lang. Wala akong pakialam sa kapwa ko noon. Ano bang pakialam ko kahit na, kaya noon, pag may namalimos, piso nga di ka magtrabaho, sabi mo pa. Pero ngayon, meron kang binibigyan at meron ding hindi. Bakit? Katulad kanina, sa kapalengke. Tinignan ko kung naku, hindi ka naman totoong ganyan. Kaya mong lumakad. Ayun po ang espiritu, nakasusuri. Paano kung pagkatao lang ako? Paano kung masusuri yun? Nakasombrero, may tungkod, naka-jacket. Ngunit nangusap. Sabi ko, lumapit yung isa. Talagang may sakit. No? Bigyan mo ka ako yan. Lumapit yung isa. Ba't mo ginagawang? Ano yung anak mo? Pinatulo-tulo mo pa yung sipon. Ba't di mo gamitin? Inaaraw mo. Pambili lang pong gamot ng anak ko. Hindi ko lang masabing, ano? Sa anak mo? Alam niyo po, ang sabi nga ng Panginoon, may lugar ang pangungusap. Kaya hindi ako nangusap doon dahil palengke yun eh. Tama po ba? Subalit, totoong-totoo po. Kung ano yung pakay ko, yun lang gagawin ko. Sapagkat dinala ko ng Diyos doon, dinala ng pagkatao ko doon, para mamili, hindi para mangaral. Kaya, tinuro po sa akin yun ng Espiritu eh. At yun ang sinasabuhay ko.
May dako anak ako kung saan ako nararapat na mangusap, na mapapakinggan ako, tatanggapin ako. Kaya naman gusto kong kausapin yung tao, anak, hindi niya mararamdaman. Ang nasa isip at puso niyan, makapamalimos. Hindi para pangaralan mo. Ganyan ang Espiritu. Itinuturo niya sa'yo. Eh, oo nga naman. Namamalimos siya yung oras na yun, naaaralan ko. Ba't ganyan ka? Ganyan. Pakikinggan ba niya yon? Eh baka sabihin pa sa akin, di mo na nga ako binigyan eh. Inaralan mo pa ako? O kaya, binigyan mo ako 5 piso, inaralan mo ako karami. Wala siyang pandama. Tama po ba? Kaya't ang nais ng Ama, ang kanyang salitang banal, may dako kung saan. Pwede mong ibahagi. Pwede mong ilathala. At hindi ora mismo, dumarata lang mensahe. May pagdatal din po yan na kailangan. Subalit ora mismo na kailangan niyang idatal kahit na anong oras dumaratal yan. Mga minamahal, kaya nga ako, halimbawa pinag-usapan ako, pwede po ba kayong mangusap doon? Sa pagkatao ko, oo, tatango ako. Ngunit kapag dumatal ang Espiritu at tinanong ko, nararapat po ba ako, Panginoon, na mangusap doon? Mapagbibigyan ko po ba yun? Anak, anong sasabihin mo? Di mo naman nakasama yung tao na yan. Hindi mo naman anak halubilo. Hindi mo naman anak pwedeng sabihin na pinakilala ko siya sa'yo. Yun po ang dahilan kung bakit ako'y hindi tumitindig at magtutungo kung ako'y papakiusapan ng mga politiko. Sapagkat ang gusto ko, lahat ng sinasabi ko'y totoo. Sinasalarawan ko yung taong yun na yun siya talaga. Sapagkat ang Diyos ang magdidikta sa akin, hindi ang sarili ko. Patawad po kung hindi nyo maunawaan, ngunit ang Diyos naunawaan ako. Sapagkat ito ang binabahagi sa akin. Mula sa unang maglingkod ako, ito ang habilin sa akin. Kanya-kanyang kalooban at kanya-kanyang gampanin kayo, kanya-kanyang pag-aatas. Ngayon, kung ang Ama na po ang magsasabi sa akin, anak, tuparin mo yan. At akong magbabahagi sa iyo ng sasabihin mo, sumusunod po ako. Ngunit kung para lang mahiya ako sa tao, at para kahiyaan ko lang at pagbigyan ko, hindi po. Sapagkat ang gusto ko, ang Diyos ang sundin ko, hindi ang tao. Kaya hindi po ako maunawaan ng iba eh. Sino kang nagbabanal-banalan yan? Sino kang nagmamagaling na yan? Sapagkat ang makakaunawa lamang po sa akin yung kapwa kaisa ko sa Espiritu at magka-Espiritu kami. Yan po ang totoo. Sapagkat ididikta rin sa kanya ng Diyos na tinanggap ko at kinilala ko ang mga sinabi sa akin. Dahil kaisa ko eh. Dahil magkaisa kami. Subalit kung hindi po, hindi kami magkakaunawaan sapagkat hindi niya maabot yung sinasabi ko. Dahil hindi naman sinasabi sa kanya, eh hindi na po ako maglilingkod kung demonyo naman ang paglilingkuran ko. At kung siya naman ang dinidikta sa akin, eh hindi na rin po. Sinasayang ko ang buhay ko, sinasayang ko sarili ko. Hindi na po, dahil hindi ko naman pangarap sumikat ako eh. Hindi ko minsan man pinangarap na makilala ang pangalan ko. Ngunit salamat sa Diyos, nakilala ang gawain ito. Hindi akong nagpakilala, hindi akong nangalandakan, hindi ako ang nagpahayag kahit saan. Ang Diyos na't nangako sa akin na tinugon niya ako'y ganito. Panginoon, sino gagamutin? Sino po aralan ko? Akong magsusugo ng mga paglilingkuran mo. Hindi mo kailangang tumungo ng dakong daan at tarangkahan ay lumuwal. At pagkatapos ay sabihin mo, hali kayo dito, mangangaral ako. Hali kayo dito, naglilingkod ako. Hali kayo dito, manggagamot ako. Kaya mula sa simula,
kundi pag-aatas sa akin na hindi ako tumutugon. Ngayon, pag inatasan ako, anak, tumungo ka sa dakong yaon. Anak, sulong. Kaya naman, kapag halimbawa, ako'y inimbitahan na sinabi manalangin, hinihiling ko kung nararapat. Kaya po hindi lahat ng nag-iimbita sa akin, natatanguan ko, pinupuntahan ko. Naririnig po tayo ng Panginoon, sapagkat hindi po lahat ng mga mag-iimbita sa akin ay pwede kong puntahan. Wala naman po silang paniniwala at di naman ang salitang banal ang gugustuhin nila sa akin pupuntahan ko ba? Kaya ganito po, akong nagsisiwalat sa inyo, naririnig tayo ng Diyos, alam ng Diyos kung ano ang sinasabi ko, yun po ang atas sa akin, yun lang ang sinusunod ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya naman pinapaunawa ko, halimbawa po, katulad po, kahapon, hindi sana ako pupunta dun sa sabi ko, gabi na lang. Ngunit nagbago po, sapagkat dumulog ako. At tinanong ako ng aking, Apo, pwede po ba kayong sige ka ako. Dadalo ako sandali. At sa kalooban ng Ama, baka kung gusto niya ka ako magmisaya ko doon. Ngunit hindi tinuran po sa akin, anak, ano yung mimisahe mo sa patay? Uulatan mo ba yung mga nakikipaglamay? Hindi, anak, pwede yun. Ano namang ipapakilala ko doon sa namatay? Hindi man kami nagkakasama nun. Kaya sabi ko, anak, pasensya ka na. Hindi ako makakadalo, kaya ngayon ako nagpunta. At yan din ang binibiling ko sa mga alagad. Kasi kung ano po binibiling sa akin, binibiling ko rin sa kanila. Kaya ako susunod sila, salamat. Kung di sila susunod, salamat. Ang pinakabilin at habilin, ihayo ko ang kanyang mabuting gawa at salita. Yun po ang pinakahabilin. At patuloy na kupkupin ang mga pinahahatid sa akin. Patuloy bahaginan ng liwanag at patuloy na madama nila ng Diyos noon, ngayon, at kailanman ay hindi nagbabago. Hindi ko po sinasakop ang kalooban at kagustuhan ng iba. Kaya naman hindi po ako nakikialam sa gawain ng kahit na sinong gawain. Hindi po kailanman ako nagsabing, hindi naman totoo yun May narinig ba kayong sinabi ko? Hindi totoo yun? May kayong mga alagad, mga kaps, may sinabi na ba ako sa inyo na, huwag kayong maniwala sa gawain yun, hindi totoo yun. Pero alam niyo po ba, ako, madalas yun, maraming nagsasabing, hindi naman totoo yun. Pero wala akong pakialam kung di nila sabihin yun, na totoo ito, kung ang sinasabi nila hindi totoo. Sapagkat ang panuntunan ko po, ang Diyos na humugot sa akin, siyang magtuturo sa akin. Ang Diyos na nagpakilala sa akin, siyang magpapakilala sa akin. Ang Diyos na nag-ata sa akin, siyang magbibigay ng aking gampanin. Ngunit tao, hindi ko susundin. Buhay ba ang Diyos? Kaya, minsan man, hindi maaring sabihin sa tao, huwag kayo sumunod doon, hindi sila totoo. Kundi ang sasabihin, sulong. Katotohanan lamang po Meron yan sunod na tagasunod dito Pero ang sabi ko ganito. Dahil gusto niya maglingkod dito. Ngunit pinabatid ng Espiritu. Meron na kayang pinaglilingkuran anak na iba. Kausapin mo na lang siya at aralan, subalit huwag mo siyang babasbasan upang maglingkod siya dito. Sapagkat meron nang nagbasbas na iba sa kanya noon at siya'y alagad niya. Walang pagkabula po. Isang beses, kinausap siyang sarilinan, sinabi, ipagpaumanhin mo, mahal na anak ko, hindi kita maring basbasan, sapagkat mayroon ka ng
na unang pinaglilingkuran. At kung babasbasan kita rito, masasaktan. Iyaong iyong iiwanan. At pagkatapos mong umalis doon, sisiraan mo siya. Huwag mong gagawin yan. Sulong, may pagkakamali yung pinuno mo doon. Alam ko ginagawa nyo ganito, ganito, ganito. Bumalik ka sa kanya. At ikaw, kung ano natutunan mo dito, isabuhay mo sa kanya. At sabihin mo, baguhin niya yung ginagawa niya. Yan ang katotohanan. Ama ay nakaririnig. Anong sinabi niya? Umiiyak siya. Totoo po lahat ang sinabi niyo. Naglilingkod na nga po ako doon sa ganito, 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 ganito. Kaya lang po, kaya po ako nagpupunta rito kasi po eka, ganito po eka, yung, tumigil ka. Hindi ko pakikinggan yung sinasabi mong kasiraan doon sa pinamuno ng mga unang katauhan mo. Sapagkat, kapag pinakinggan kita, noon tuwang-tuwa ka sa kanya, di ba? Nung nasisiyahan ka, naglilingkod ka, bakit ngayon meron ka nang sinasabi sa kanya? Isa ka ring huwad. Kung totoo ka ngayon, hindi mo siya sisiraan. Sinabi sa kanya, ay naririnig tayo ng Ama. Sapagkat kung totoo ka, anak, ganyan talaga ang tawe ka. Pag umalis sa dakong pinagtutunguhan niya, sisiraan na yung iniwanan niya. Ngunit dito, anak, hindi maaari yan. Patototohanan ko sa iyo, ang dakong ito'y totoo at banal ang nayon ko. Kaya sulong bumalik ka doon at muli maglingkod ka sa kanya. At ipakita mo ang natutunan mo dito kung papaano. Ngayon, kung sadyang iyon ay matitibag na at di ko naloloobin na makapagbagong buhay ang pinuno nyo, kukunin kita. Di mo man sabihin. Yan ang sinambit ng Espiritu sa kanya. Ngunit ngayon, bumalik ka doon, anak, sapagkat hindi niya alam ang mga sinasabi mong iyan. Bakit di mo siya diretsahin? Umiyak na. Kung tunay na mali siya at alam mong mali siya, sabihin mo sa kanya, ako, batid ko man ang ginagawa niya, di ko sasambitin sa iyo, sapagkat di ko siya sisiraan sa iyo. Yaan ako, banal na Espiritu, sapagkat di ko sisiraan ng kahit na sino. Mga minamahal ko, magnilay kayo at magbulay. Alala, umbaga, kung totoo kayo sa banal na Espiritu, huwag niyong dayain ang kapwa niyo tao. Sapagkat, masasambit nyo kahit kanino ang dapat nyong gustong sambitin, ngunit nakalilirip ang tama at tumpak ay ang pinagmula ng tama at marapat. Kung lahat ng taong pumarito, pagdaka karaka-raka, ay kukuhanin katulad ng naging alagad na rito. Dati silang laman ng simbahan, maliwanag na tinuran. Mga anak, tatanggapin kayo rito. Subalit, para lamang patotohanan sa inyo na kayo napatawad. Ngunit, huwag niyong itatakwil ang pinagmulan niyo. Magbalik kayo at pakita niyong kayo nagbago. Yan ang aral. Yan ang totoo. At mapaninindigan ko bilang Espiritu ang tinuturan ni Constancia ay tapat at totoo. Sapagkat hindi luluwal sa bibig na ito ang di ko pinaluluwal. O tao, magbulay kayo. Kaya't kung sasabihin ninyo kahit siya nakapaglilingkod kayo, tama. Sa anda ko man may paglilingkod kapag ginusto ng tao. Subalit, gaano ang pagiging totoo ng mga lingkod? Mapapalad ang mga totoo at nagpapakatotoo, sapagkat sila rin mismo ang makikinabang sa katapatan nila at katotohanan nila. Hindi ang tao, kundi sila mismo, sapagkat ang Ama, saksi sa lahat, nakikita ang bawat kislot ng inyong mga kamay at palad. Nararamdaman ang tibok ng inyong puso, ang pintig ng inyong mga ugat. Nasusuri ang laman ng inyong isip at ang pagpintig ng inyong mga utak.
mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat kailanman ay hindi nyo dapat gawin pagkatapos nyong makakita ng di maganda sa kapwa nyo, hahanap kayo ng mabuti. At pag nakakita na naman kayong hindi maganda, nang unay tanggap na tanggap nyo at nang makita nyo hindi na naman maganda, sisira na naman, yan baga ang totoo? Magpakatotoo kayo. Walang taong perpekto, kaya kung di taong magbabago, kahit saan magtungo, may mapipintas siya sa kapwa-tao. Ngunit kung totoo ka na, ano man ang nakikita mo sa kapwa mo tao, sa sarili mo yun at sa Ama, doon mo hinahain. Walang taong lalayuan ka, lahat ay pakikitunguhan mo, alang-alang sa iyong tinanggap na Diyos amang nananahan, banal na Espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At matatanto niyong ganap ito at mapagbubulay-bulay tao kung ang Espiritu Santo ang totoong sa katawan nyo. Nek karameneyahanam, puro, hindi may halo, dalisay at malinis, hindi burak at hindi putik. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya nga't may mga pinili upang maging kawaksi sa katatapatan at katotohanan. Ngayon, kung napili ka't hindi ka tapat at totoo, ikaw na may sala, hindi ang Ama, hindi ang Kristo, hindi Espiritu ko. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Huwag niyong hanapin ng malamyos at malambing na tinig habang nangungusap at sa inyo'y nangangaral, kundi ang damdamin ninyo kung ako'y galit na upang puso nyo'y huwag masaktan. Sumainyong paghahari mula ulong talampakan, kayo'y magalak na tuwiran. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, yamang natanto nila ang marapat, yung mga nakaunaw at nakatanggap, tuwiran mo pang pag-alabin ng kanilang galak, at tuwiran mo pang paningasin ng kanilang ilawan. Yaw namang walang pangunawa at walang pandama, mahabagkat maawa, sila'y iyong sidlan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya bilang Apo Kunching po, magmamasid lang ako lagi. Tagapakinig lang din ako lagi. Pero hindi niyo ako maririnigan na, ba't naman ganun si ganyan? Ba't naman ganun si ganun? Ba't naman ganun si ganyan? Si ganyan, si ganyan, si ganyan. Tama ba, mga mahal na kapatid? Konsensya de bobo mo na yan. Nakakatakot yung sinabi ng Panginoon na pagdatal ng takda at siningil ko kayo, kung mali ginawa nyo, matitigatig ang budhi nyo, ay natatakot po ako dun eh. Kaya gusto ko, magpakatotoo lamang. Ngunit mahirap ano? Mahirap magpakatotoo. Mahirap pagbilang tao. Pero kapag ang Panginoon ay nasa atin, madali palang gawin. Magandang umaga po. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At sabi nga, sa Kanya yun. At sige, matalino ka, basahin mo yan.
At bigay din sa kanya. 3 yan. Better way. Di ba ga? Oh, walang laman. But the message is, yes. Hindi ako magaling sa English, sabi ni Kunching. Sadya, wala siyang galing sa English. Hindi siya magaling. Ngunit saan ba nagmula ang salita niya at wika? Oh, alam nyo ba rin yun? Hindi nyo rin alam. Tao, magnilay kayo. Sumayin yung kapayapaan. Hindi pa rin naibigay ano. Mabuti naman at nagbabata. Sa pagbabata na, may ginhawa no. May tagumpay. O ikaw, sa palagay mo, makakapala ka sa pagbabata o wala? Hindi narinig. Bingi pala. Makakarinig ka pag ginusto mo. Sa makatwid pala, may maririnig ka na ngayon. Ha? Nakarinig ka na. Ang tanong ko, sa palagay mo, may kakamtan ka sa pagbabata mo? Ha? Parehas lang naman ang tinig na sinabi sa'yo. Doon lang ang daw ba yun? Nabago. Ba't narinig mo ngayon? Eto mensahe ko dyan. Yan ang patotoo. Kung minsan, ginagawa ko yung bingi ni Satanas para din nyo marinig ang magandang salita. O kung minsan naman, nagkakariringgan kayo, iba ang naririnig nyo sa sinasabi ko. Sapagkat, gayon nga. Ngunit kung marunong kayong magnilay at tuwirang may pandama na, di nyo man narinig, may pandama puso nyo, batid nyo nagturan. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Kung ano ang ginampanan ni Pedro na hindi naman pinatutupad kay Petra, huwag pakialaman ni Pedro. At kung ano naman ang ginagampanan ni Petra, huwag din pakialaman ni Pedro para magandang usapan. Kaya lamang ang tao mahilig makialam sa gawa ng kapwa niya. Pangtaong ugali yun. Hindi yun sa espiritu. Kaya para walang pakialaman sa espiritu, gawin yung tama, tumpak na lamang. Walang mali. Lahat tama kapag Ama ang naglagak at nagbigay. Ngunit kung pagkatao pa iiralin, maraming mali. Kaya, anong dapat pairaling ugali? Ugaling espiritu, wag ugaling tao. Sa gayon, walang masasaktan, walang mahihirapan ang isip, walang magkakasala na magkakatang isip,
maghahaka-haka, magpaparatang. Kaya kung anong gampanin ng bawat isa, gampanan. Subalit, kung hindi pinapakialam sa iyo, huwag mong pakialaman. Ngayon, kung hinihingan ka ng opinyon, magsalita ka kung may alam ka. Subalit, kung wala naman, huwag kang magmagaling. Ganun lamang kasimple. Yaon ang totoo. Upang walang hidwaan, upang walang usapin, upang walang hiwalayan, upang walang paghihiwalay. Hindi yaong kabagang mo, nagkakagatan kayo. Kabagang mo, kinakampihan mo kunwari ito, pero sinasaktan mo. Walang pinagkaiba sa bagang at ngipin. Magkasama sa tuwina, kabagang daw. Ba't nasasaktan? Nakakagat kong magkamisan. Ano baga ang nais kong ituran? Kung tunay na magkabagang at magkaisang layunin at tunay na espiritu, magmamahalang tapat. Sapagkat, yaon ang Ama, gayon ang Ama, yun ang Ama, ganyan ang Ama. Kaya dapat niyong pagnilayan ang gawa niya. Ang magkaisa at isang espiritu, mahal nila ang isa't isa. Kaya kung di marunong magmahal ang isa man, o mayroong hindi nagmamahal na isa, hindi ka espiritu yun. Maliwanag. Kaya inyong narinig kung kayo'y may pandinig. Pakatandaan nyo, kayong nagtataglay ng espiritu, ang magkakaisang espiritu, nagmamahalan, di nagsisiraan. Nagkakaisa, hindi nagkakampihan. Nag-uusap ng mabuti, hindi nagtatalikuran. Sapagkat ang iisang espiritu, hinarap kayo pawa, nilikom kayo pawa, hinanap kayo pawa, nilikom kayo pawa, pinag-isa kayo pawa, magkabuklod kayo pawa. Alam kong may magagawa, Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Yamang nadarama nyo, pagmamahal na totoo, pumislot, pumintig sa puso nyo, yung katapatan nyo tao. Sapagkat kung ang Ama, yung namumuo sa buhay nyo, mapaghaharian kayong lubos, di madidimlan kayo. Kaya't kung paano kayo'y hinalina sa Espiritong tinanggap nyo,
mararamdaman nyo, halinang halina, yaong puso nyo. Sapagkat pawang totoo, ang nasa ama't anak, espirito'y liwanag, magliliwanag kayong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, ang tunay na nasa espiritu, hindi binibigyang matwid ang sarili, kundi ang kapwa at ama, ang siyang pananaigin ay mabuti. Kaya't kung papaano naging mabuti ang bawat isa, kaysang totoo sa banal na ama, at kung paano ang ama'y nagpakabanal sa tao, maging marapat namang kamtin, masuryang kabanalan niya. Tao, matamo nyo lamang yaon, gagaling ng lahat ang kaluluwa nyo. Ngunit ang pasubali kung ay di lahat ay magtatamasa, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Pinakamahalaga. Kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, pagtitibay ay kamtan, yaon ang ama, nanimdim ka bang anak niya? Lakas ng espirito'y patututuhanan niya, idaratal ng ika'y aliwin bilang anak niya. Kaya't ang sinumang ama ay kinamtan, kaliwan ay kakamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, kay buti mo, Ama. Dakila po bang Diyos? Tapat po bang Diyos? Naku, mabuti pa kayo. Alam nyo na yung mensahe. Ako makikinig pa lang mamaya. Pag may tinanong ako, ano ba ka ako mensahe? Maganda po eh. Ay, ano ka ako yung maganda na yun? Ay, mahirap pong ipaliwanag eh. Kaya po hindi na ako nagtatanong, nakikinig na lang ako. Ano po? Kaya pag hindi na i-record yung mensahe, ay, lungkot na lungkot po ako sapagkat mahirap nang balikan eh. Hindi maibabalik. Eh, hindi ko lang po alam. May pag-alimbawa, sinabi nung nangungusap eh, alam niya lahat yung sinabi niya. Boy, tao yun. Bakit? Eh, tanda pala niya yung mga sinasabi. Ako hindi ko po tanda. Taga niyo sa bato. Hindi ko tanda. Mayroon mang natira karampot na karampot. Kaya minsan eh, may tanong sa akin yun. Apo, sabi niya, ano? O, tingnan mo ka ako, butit inulit mo. Eh, talaga ka ako, hindi ko na alam yung sinabi na yon. Eh, hindi po ako nagbibiro. Eh, halimbawa, may nagpasalamat. Salamat po, Eka, magaling na yung ano ko. Ay, purihin mo ka ako ang Diyos. Eh, hindi ko man alam na yun ang sakit nun eh. Buhay ba ang Diyos? O, di ba, Rosel? Kaya, kailan ang alis mo? Hindi ka na alis, dapat lang. Mas masarap ang, ewan ko ba, ang mga tao may hanap buhay na sa Pilipinas, umalis pa, ano? Pag may hanap buhay ka sa Pilipinas, huwag ka na umalis sa bansa mo. Tapos yung halimbawa, ano? Malaki ka ang sweldo. Halimbawa, ang sweldo dito eh 30,000, ano? Eh doon eka is 60. Ay, doble eka. Ang kinwenta yung doble. Hindi kinwenta yung mawawala. Ano? Eh, kwentahin nyo po.
Pag nasa Panginoon kayo, ituturo niya kung paano mag-estimate niyan. Pagpalagay mo na doon 70, dito ka mo ay 30 lang. Mas malamang yun ng 40. Pagkain ko, bahay ko, pamasahe ko, tax ko, malayo ako sa pamilya ko, hirap ng isip ko, hirap ng loob ko, ay doon na lang ako sa 30. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh, common sense. Use your coconut oil, sabi ng Panginoon. Ay, coconut oil daw. Use your common sense. Buhay ba ang Diyos? Bakit po? Di ba? Ganun ang nagsusuma nun. Ngayon, pag... Oh, kami po, buti kayo, may sinusuma. Kami walang sinusuma Puro sumado. Buhay ba ang Diyos? Sumado total na lahat Bakit? Buti kayo, may net income. Kami, no income anymore. But God is always provide. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Dahil buhay siya. Tapat siya, totoo siya. Kaya, ang sweldo namin, ang saya, ang ligaya, ang kapayapaan, ang kasiglahan, ang pag-asa, at di kami ginugutom, araw-araw pinakakain. Bakit? Ito nga O ano, saksi ka na ako sa buhay ko ngayon. O yan, nakabantay ka sa akin, bantayan mo. Sabi ko sa akin. O, diba? Nakabantay siya, di bantayan mo ako. Di, saksi siya ngayon, maawa na siya sa akin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ganyan lang ang buhay Hanggat hindi mo nakakasama isang tao, di mo makikita ang kanyang natural Kaya kailangan magkasama kayo para makita yung naturalesa. Dahil kung magkamisan lang kayo magkapanagpo, ay kabait ka. Ay kabait. Siyempre, araw-araw mo kasama, makikilala mo. Ba? Ganun din ang Diyos, mga minamahal, may ibig akong tukuyin. Kapag ang Diyos ay nasa sa inyo at lagi nyo siyang kasama, makikilala nyo siya. Hindi lang ang kapwa nyo kinikilala nyo, ang Diyos mismo. At kapag kilala mo naman ang Diyos, nakilala mong masama si Pedro, si Juan, hindi ka na masasaktan. Sapagkat ang Diyos na kinilala mo, ipapaunawa niya sa iyo ang walang isip at pangunawang si Pedro at si Juan. Kaya ikaw na may isip, di ka masasaktan. Di ka mahihirapan. Sinong nahihirapan sa iyo? Yung walang pangunawa sa iyo. Baka sa kakaisip niya, bahala siya. Hindi siya nakaunawa. Buhay ba ang Diyos? Anong ibig ko sabihin? Hindi ko kayo gustong saktan ng damdamin. Hindi ko gustong mahirapan ang isip nyo. Kaya nga kayo inaaliw Kaya nga kayo binibigyan ng pangunawa. Kaya nga kayo binubuksan ng pangunawa para makaunawa nga kayo at makadama. Ayaw nyo, de huwag nyo. Gusto nyo, de salamat sa Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Kapag halimbawa, nasa Panginoon ka na, binasbasan ka sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, patnubayan ka, manalig ka, hindi ka nakaalis. Magagalit ka ba? Sinabi sa'yo, manalig ka. Makarating ka nawa ng maluwalhati sa tutunguhan mo. Abay, 2 beses yan 2 beses na po akong ganun ang pinabigkas, 2 beses na nagbalik. Yung sinabi, makarating ka nawa ng maluwalhati sa... Kaya pala mapupos po ng flight. Yung isa naman, naway makarating ka eka. Hindi pala nakarating. Ano ang gustong sabihin? Manghuhula ako ng gagawin ko. Manghuhula ako ng sasabihin ko. Aba, hindi po ako manghuhula. Kaya ang sabi ng Panginoon ay ito, nang ako'y maglingkod. Ano po sasabihin ko? Kung ano, ibuka ng bibig mo, sasambitin ko. Kaya doon po ako nananalig sa ibubuka ng bibig ko dahil wala akong alam Wala akong karunungan. Kung di ako sisidlan, wala akong alam. Wala akong karunungan. Hindi ko po kahihiyayan. Kahit sabihin niyo akong tonto, mangmang, tanggap ko. Hindi, bali na. Basta sa Diyos, ako ay totoo. Buhay ba ang Diyos? Nagpapakatotoo. Hindi ko sinabing banal ka. Ano po? Wala akong sinasabing banal. Ano? Hindi ko sinabing banal ako. Basta sa Diyos, totoo na nagpapakatotoo ako.
Pero hindi ko po sinabing banal na ako. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang may pandinig, sa tuwina lagi niyang sinasabi, ang may pandinig ay nakarinig. Sabi nung malakas ang tenga, ay narinig ko naman talaga gayon. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng may pandinig ay nakarinig, yung nakaunawa sa banal na salita na binigkas, ay may pandinig nga ang tenga mo, hindi mo naman naiunawaan. Hindi mo nararamdaman. Anong nakamtan mo, napala mo? Wala. Kaya parang hanging nagdaan, nang lumagpas sa'yo'y wala na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kay lakas-lakas dumaan ang hangin. Nung lumagpas yung malakas na hangin, wala ka na nararamdaman, may hangin pa man din. Wala kang hangin, kung walang hangin, patay ka na. Yan ang totoo niyan. Sapagkat kapag ang hangin ang nawala, patay ka na. Patay ang tao. Hindi makakahinga. Ma-suffocate. Tama ba? English ba yun? Wala akong alam. Kaya turuan niyo ako. Tama ba yun, madam? Ma-suffocated daw. Ayun. Yan ang kababaang loob. Kung di mo alam, magtanong ka. Yung iba, hindi na nila alam, ayaw pang magtanong. Para lang di masabing wala siyang alam. Pero sumisige, sumusulong, gawa ng gawa, mali naman. Ang sabi ng Ama, huwag mo ipagmagalingan sa akin kung di mo alam, anak. Ang sa'yo ipagmagaling mo, magkamali ka man, hindi ako pinsala. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan paman. Lamo lamang, ay di kami na mahal. Kapag di mo nadamang tuwiran, langhapin mo lamang ang hangin. Makikilala mo akong lubusan. Pagmamahal ko'y walang hanggan, tulad ng hanging nagdaraan. Nilalanghap mo'y di mo namamalayan, yaon nagdudulot ng hininga sa iyong buhay. Mahal na mahal ko kayo tao, magbulay at magnilay, magtanto ng tuwiran, pasubali ko'y makamtan. Nyo ang marapat kailanman, yaong sa inyong katwirang mainam, sa Ama makakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Masaya po ba ang buhay? Maligaya po ba ang buhay? Yan ang pawang katotohanan. Kaya sa tuwina ay purihin ang Ama. Huminga nga po kayo ng malalim. Mag-release. Ayan. Hingang malalim. Mag-release. Ayan. Hingang malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Maluwag po ba? Rosiel, malapit mo ng kasinlaki mama mo. Pero gaano man kasing laki mo na yan, hindi pa rin mapapantayan, ina mo pa rin siya, no? Kaya huwag ka lalaban sa kanya, no? Ano? Kala mo malilihiman mo ka. Sabi, nagsumbong ka siguro si mama. Bakit ko po pinarinig? Hindi para pahiya si Rosiel. Para patutuhanan ko sa inyo, pag napabatid ko ba, may mababatid kayo. Siyempre, pag pinabatid ko, may mababatid kayo. Kaya pinabatid ko, may alam ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, di kita pinahiyaan, ano? Mahal kita eh. Kaya mahal ko rin sila. Para magpakatotoo din sila. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo.
Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, liwanag ay sa iyo. Bahaginan mo ang mga nadidimlan, tanglawan mong silang tuwiran, upang sa gayon kung papaano, yaong nais mong sa kanila'y kamtan, ang liwanag ng buhay, malubos-lubos, na lang ito'y masilayan. O aking Ama na walang hanggan, naririto sila sa iyo, aking tinatitiwalang tuwiran. Binabahagi ko silang lahat. Yamang binigay mo sila at pinagkatiwala sa akin. Sa pamamagitan ng Espiritong dinatal at binahagi kay Constancia, ipagtibay nilang ganap, yung kung anong tinanggap, at matuwid nilang makikita, yung matuwid mong handog sa lahat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Bata pa si Rochelle, hindi pa yan matampuhin na tinding-tindi. Kung matanda ang pinagsabihan mong ganyan, bukas wala na yan. Sasabihin, ganyan pala yung apo kong tsingnay na mamahiya. Eh, anong namang nakakahiya doon? Yan ang tao. Nung ginagawa niya, ayaw malaman ng kapwa-tao niya. Malilihim mo ba yan sa Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, ang sabi nga, gawin mong marapat, tumpak at dapat, yaong sayo'y kinanggap, gagawin ng Ama, ika'y karapat dapat sa kanyang pananaw habang ika'y nabubuhay. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Wala kayong itatanong? Magsiuwi na tayo. Hindi po. Halina kayo, mga minamahal ko.